So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, last day of November 30 at nagawa natin yung goal natin, no? Nagawa natin yung goal natin na matapos lahat ng recently requested past 3 months or past 2 months na stock sa notebook natin na request nyong mga video para ma-review. So props sa trabaho natin ngayong buwan ng November. Maraming salamat sa inyo. Bago tayo mag-umpisa dito sa huling battle na re-reviewin natin for the month of November, dahil alam nyo naman yung schedule ng December natin is fully packed, no? Alam nyo yan. So ngayon maraming salamat pa rin talaga sa suportang tunay since July 1, 2022 na nag-start ako. So magto 2024 na guys, at andyan pa rin kayo. Maraming salamat, no? So ayun, ubos na natin guys, naubos natin yung halos 20 plus requested video or request videos nyo ngayong buwan ng November. Binalato ko sa inyo yung month ng November, kaya yung December is hindi lang para sa akin kundi para din sa inyong lahat, kasi basically dalawang tournament lang yon, kasi Isa Buhay 2017 at Dos por Dos 2017, pero dun na rin kasi natin isasama yung semis ng 2023 at finals ng Isa Buhay 2023. So kung susumahin natin, 3 tournament yung matatapos natin dun pa lang sa December, kaya fully packed yun. Kaya abangan nyo yung December natin, busog kayo dun, no? Kung nabusog kayo dito sa November, kasi ito yung mga request nyo ng past 3 months, mas mabubusog kayo sa Isa Buhay at Dos por Dos 2017 at 2023, no? So ayun, ang daming hinuli ko talaga tong battle na to, Supremo vs Blizzard, sa dami ng nagre-request nito sa akin, no? Isa lang syempre yung shoutout ko, shoutout Rainer Sanchez. So isa ka sa mapalad na unang nag-request ng Supremo Blizzard, no? Ang dami nag-request nito, sa totoo lang, no? Kung shoutout ko lahat ng mga nag-request ng battle na to, siguro mga 2 minutes shoutout, puro shoutout lang sa sobrang dami. Pero Rainer Sanchez, shoutout sa'yo dahil ikaw ang unang nag-request nito, kaya ikaw lang yung shoutout ko. So ayun, first come first serve lang naman yung mga shoutout natin dito. Hindi natin kayang shoutout lahat ng mga nagre-request ng isang battle, no? So yung unang nag-request lang, kaya mainit daw yung battle na to, kasi maski nung November 18 na dumaan ako or nanood ako ng event ng Sinag 2, no, ng Motus. Marami rin nagsasabi sa akin na, Judge, ba't hindi po nare-review yung Supremo Blizzard, yung ganyan. So sabi ko, November 30 ang schedule ng Supremo Blizzard. So tignan natin kung anong klaseng laban ba to, kasi nakaka-excite, kasi ang daming nag-ano sa akin, hindi lang sa comment section, pati sa personal nung nakita ko yung mga battle MC sa Motus, no. So ayun, wag natin patagalin to. Supremo vs Blizzard, Rainer Sanchez, shoutout sa'yo, para sa ito at para sa ating lahat. So let's go. Si Supremo, unang bana Supremo Malitana 2, pakinggan natin laban to. Let's go. Nung nakaraan, aking berso pa lang, pang dedo naman. Puta, pagkatapos ko sa negro na lang. Kahit labag sa loob, ito'y nagawa akong tanggapin. Anong pahipahinga, tanga di uso yung gawin. O, tinalo man nung nego ko'y andito, G pa rin. Di porket nagkaharap tayo, magkapareho na tayo ng nilalangap na hangin. Semifinalist ka? Bakit? Sino ba kasali? Habang iba't ibang division sa pedestal, lahat ng yun bigatin, puro kampiyon ninarap sa akin. Kaya nga bumaba ako dito para pakita, pagitan natin. Malalakas kayong mga malaman yung punto ni Supremo doon, guys. Semis ka, bakit sino ba kasali? Pedestal, puro kampiyon hinarap sa akin, kaya nga binaba kita dito.
para makita agwat natin. So, ang ganda ng laman ng mensahe or ang ganda ng punto ni Supremo doon na kumbaga, sige, semifinalist ka sa liga nyo. Ako, semifinalist din ako sa liga namin dito sa Motus. Pero, yung mga hinarip sa akin is puro kampiyon, no? So, parang ang sinasabi na, alam naman natin, no, si Blizzard is galing sa FRBL. So, ang punto ni Supremo dito is mas malaman yung mga tinalo ko kaysa sa mga tinalo mo. Parang ganon. Ako dito para pagitan natin! Malalakas kayong mga dayo! Si Dats, pinadipag ni Vicente. Ulo ay pinugot. Si Okram naging manika, yung ilong tinusok-tusok. Si Denver nilaglag. Ni Terdit bumulusok. Alam mo na kahinatnan mo. Ba't ka pa sumubok? Karumal-dumal sasapitin. Ayun, so yung mga sinasabi ni Supremo is mga battle MC yun sa FRBL. Si Dats, si Dave Denver, si Okram. So mga ano yun, FRBL boys. Bay dat pinigilan mo to Reyan, sablay ka bro. Sa mga boss mo ay kay magbay na po. At pasensya ka na Odeng sa crime na to. Puta sip-sip. Si Odeng, so si Reyan tsaka si Odeng, ayan sila yung mga host ng FRBL. Tapos ang ganda nung pagkaka-reference niya doon. Solid na Supremo to. Tangina, hindi pa nangangalahati si Supremo dito. Ang dami na agad na punches na tumama. Pasensya ka na Odeng sa crime na to. Puta sip-sip ka sa Tres Diablos. Lakas. Sino ka ba ha? Ano kailangan mo pa ng demon? Ano demon na kaya? Wala kang ambag. Sa one-up nyo, lakas loob ko yung sasabihin. Sino tinalo mo? Si Dodong Saipa? Yung dibulsa yung ngipin? May kalix na kami. Di na namin kailangan ng bonjing looks. Kuya, ano ginagawa mo rito ha? Tapos na po Nobilus. Gusto mo lang magyabang, kaya ka na parito. Iangas kanyang tribo. Kung angad mo magmataas, ako magpataas ng balahibo. In life siya si Christian Paul. Mas mapa-Blizzard man upol, siya'y gungung nga. Pabubug-bug, pag dumagungdung na. Kung may ulo nakatulong, magugumbursa. Yung tuktok lang ng dunong, tas nagmo. At kahit doblehin mo Paul, alam ng pul-pul ka. Ang lakas si Supremo dito. Puta, no comment. Speechless. Utan, lakas. Tignan nyo! Magbabakla-baklaan yan mamaya. Yan yung pangulol na technique niya. Bisto ka nagagawa ng etc. Na kunwari paminta para makapang-betchin siya. Kagaguhan mong taglay, let them see na nabuo ang inyong message sa MSG. Galingan mo, lalo tiyang karir mo patapon tapos mukha kang MSG message. Tapos sa MSG. Tangin ang reference yan. Shit, ganyan na ganyan yung kinukuha ng Sicilian Gambit. Mahilig pa man lait. Isa akin ladi naman laban. Di ba nung nagpa-check up ka sa derma, tinuturo ka na lang sa simbahan. Tapos yung dispo niyang bit-bit, parang napulot lang sa tabi-tabi. Ang yabang porkit flavor ng vape niya, kare-kare. Kaya kanina nagtataka ako nung sa babato kumain. Kada humihipak ang puta sumusubo ng kanin. Tangina, galing yung Supremo. Tangina, napaghahalo niya yung bars tsaka jokes Tangina, parang first time ko ata makita si Supremo na nagsingit ng ganong linya na jokes. Iipak ang puta sumusubo ng kanin. Pangarap niya makalaban si Casper. Taas ng ambisyon, pero di pinapansin kaya palpakan niyang misyon. Buti mababait giraffe ngayon. Di napipikon. Puta sobra-sobra na leeg nun tapos di ka pa nililingon. Bars. Call out ka na call out kay Casper. Yan ba hinihirit mo? Huwag mo ko'y kukumpara sa multo iba fighting spirit ko. Oo, akin niya nga angasan at binalagbag to yung angad mo. Makakaskasan kinalagkad ko. Ba't ba binibigay mo sight? Bopot puro monggi. Ano akala mo nagpetix? Todo puto sorry. Oh, you should worry. Kontrolado ko apoy. Pati Blizzard. Shoto to Rocky. Woohoo! Apoy, tsaka Blizzard, Shoto Todoroki, My Hero Academia reference. Yeah!
You should worry, kontrolado ko Apoy, pati Blizzard, Shoto Todoroki. After ko matalo, tumanggap agad ng laban kinabukasan. Kahit binigay, sobrang dirty at random, sayang, 3D nachong. Pero kahit na natalo, alam na learning lang yon. Ano pa, naman itong Blizzard sa aking burning passion. Kabang mo nakita, malalamog kawawa, maaalog sa bata, mga banong makata. Akala ko ba Blizzard, ba't nangangatog kayata? Malamig, manumainit, magkapareha nga lang halos sa pinsala at sa danyos kasi sinusunog kita ngayon. Pero malamig ka pagkatapos, bakit? Putang ina mo. Sinusunog kita ngayon pero malamig ka pagkatapos. Kaya pala ang dami nagre-request ng battle na to. Ganito pala to kainit. Wala akong ibang masabi doon kundi solid na supremo ang napanood ko. Puta, ang lakas, men. Hindi ko na kayang isa-isahin yung mga punches, yung mga haymakers na sinabi ni Supremo dito, guys, kasi sobrang solid nun at sobrang dami. Ang lakas, ang dami quotables, lahat yun tumama kay Blizzard. Yung Shoto Todoroki na reference, yung semis ako, pinagkaiba natin, binaba kita para malaman pinagkaiba natin. Yung pagbanggit niya sa mga FRBL boys, FRBL MCs, yung kay Casper, haba na nalieg pero di pa rin nilingon. Ang dami, basta ang daming yung paghalo ni Supremo sa mga bars niya ng mga jokes, tangina sobrang effective. Gusto ko pa mag-react gusto ko pang mag-express ng nararamdaman ko dun sa round 1 ni Supremo, pero tangina sobrang lakas talaga. Ang lakas nun, Soup, putang ina. Ang lakas nun, Soup. So Blizzard, tignan natin. Laban, tignan natin. Pero Supremo, tangina. Sobrang nag-exceed yung expectation ko kay Supremo dito sa round 1. Akala ko magiging ano lang yung mga past battles niya parang ganun lang, pero hindi naging ganun. Parang doble, triple pa, or baka nga 4 times pa. Parang ganun kalakas kasi umpisa pa lang ng round niya, ano na agad pumapalo na agad, sumusuntok na agad 'di ba? Walang naging failures, walang naging boring na linya, walang natulugan na linya, lahat buhay at inaabangan. Tangina, lupit nun, Soup. Magkano pa masahe sa Dasma? 20? Tangina ka. Mapapagunggong ka! Masasayang yung 20 mo kaya mabubungbong ka! Tangina ka! Yo! Game! For almost 5 years! Ngayon lang ako nagkaroon ng kalabang bano, tangina. Pakiramdam ko siya yung leading man habang ako yung kontrabida. Pues wala akong pake, poging paminta! Dudurugi kita sa sarili mong liga! Kung nabalahura ka ni Nego, pues patay ka sa niga, ano, G? Yo, yung laban nyo ni Nego, G, predictable ka daw, sabi ng mga judges. Biruin mo, di pa tapos yung sentence, binabaan ka na ng sentence. Ang na yung mga linya mong double meaning, nagmukha lang meaningless. Nag-reference ka pa ng ting-ting at sweep, broom, pero ikaw yung nawales. Ano, sakit ba, bes? Hindi nila na-appreciate yung mga bara mong dala? Nung natalo, panay ang reason, yung mga caption, ang hahaba. Yung batang rookie of the year, umiiyak na tangina. Akala ko, Luka Doncic, pura Luka lang pala. Kaya lang tayo nagkatapat. Kasi natanggal tayo sa tournament. Parehas tayong semifinalist. Magkaiba nga lang ng achievement. Kasi malamang sasabihin yan, nalaglag ka rin naman. Huwag kang panira ng moment. Oo, natalo ko sa semis pero panalo ko sa comment. Habang ikaw, pinaikot-ikot lang. Pinagmukha ka lang kulangot. Nung natalo ka sa semis, yung grupo mo naging KKK. Kasi kanya-kanyang kamot. Gulpe ang inabot niya kay Nego, talagang sapul sa kada punch. O yung Supreme binigyan ng fist, kaya yung grupo napascratch. O Supreme, fist,
scratch, ginamit mo na yung kay Casper. Oh, yung oversize yung leeg. Tinalo ka niya sa bara sa kalye, pero sa kagubatan yung event. Wala kang nagawa sa emperador. Tangina yung kakupalan mo, naging waipik. Kawawang bata na hilo sa alak, hindi kinaya yung long neck. At hawig na hawig mo pala si Unico. Tangina, hindi pala fake news. Oh, tangina mo, binibiro ka lang, huwag ka masyadong serious. Eh kung tutuusin, gusto mo rin. Obvious na obvious. Kasi yung makilala bilang Unico, yun ang kanyang purpose. Tangina. In speaking of Unico, pangarap niya makasali sa flip top. Well, kagustuhan ko rin yun. Marami tayong naghihintay na dumating yung tamang panahon, pero ikaw, di ka kukunin ni Arik. Alam mo yung tunay na rason? Di ka makakapasok sa flip top kasi may kapangalan ka doon, tanga-tanga! Kamukha mo lang si Unico, pero wala... Okay, yung Supremo doon sa flip top, okay, naano ko yun. Na-review na natin yung Bonnet versus Supremo. Yun, tignan nyo na lang sa flip top or tignan nyo sa channel kung gusto nyo mapanood yung review ko doon. Kang unique na plaka. Parang Apollo Multiverse kasi may kagaya ka pala. Tangina, kung ako sa'yo, baguhin mo na yan. Habang di ka pa kilala. Total idol mo naman si Bonifacio, palitan mo ng sedula. O magingay para kay sedula! Punitin! Time. Time! Okay, ang layo ng agwat nun, men. Okay, so kumbaga yung Supremo sa round 1 naging kabaliktaran ng round 1 ni Blizzard, ay naging kabaliktaran ng round 1 ni Supremo yung round 1 ni Blizzard. Kung yung round 1 ni Supremo is start pa lang ng round niya is umaatake na agad siya, ang lakas na agad ng audience impact, yung crowd, yung mga punches, yung mga haymakers, lahat level up. Yung kay Blizzard naman medyo toned down, no? Hindi masyadong tumatama yung mga punches, andun yung cool moments, andun yung entertainment, pero yung mga heavy lines or haymakers is hindi ganun ka-effective, hindi ganong tumatama, hindi ganun nakakasugat or nakaka-apekto kay Sup. Pero si Supremo, yung atake niya, 'di ba? Sinabi ko na 'yun, sobrang lupit nun. So, ayun, malayo yung agwat nun para sa akin. Medyo nagkulang si Blizzard sa mga punches na effect ng effectivity rather. So it's a 10-7, sobrang layo talaga nun kasi sobrang lakas ng Supremo sa round 1. So ayun, wala na akong masabi dun sa Supremo kasi tangina sobrang solid nun. Kahit isa-isahin natin yung mga linya na binitawan ni Supremo, sobrang solid talaga nun lahat, no. So it's a 10-7 para sa akin, tangina malinaw yun Supremo. Round 2. Game! Game! Lagi niyang pinagmamalaki motor niya. Wala kaming paki dyan, sorry. Mananatili ka na pong lonely. Magka-sports car ka man o big bike, di mo mararanasan takbong pogi. Kalagitnaan ng battle, magbabanggit ng motor. Grabe puto ang random. Pag nasagasaan, kakatok sa puso, #Rapid Tulpo in action. Alam kong bad trip ka sa magulang mo, dinadaan mo na lang sa biro. Napadaan ako sa FB niya, grabe si tita at si tito. Mukha mo yung nakapost tapos comment yung anak ko, ang tali-talino. Pinanood dami na pamangkin ko yung battle mo, talagang amazed na amazed siya sa video. Sabi niya pa mismo, ang galing niya tito, ba't wala siyang balahibo? Yung asawa mo nagka-caption ng di ba siya ng itsura sa pagmamahal? Di mo maramdaman? Tuwang-tuwa ka naman, sinasabihan ka ng pangit sa magandang paraan. Kaya sa dismayado sa kalaban ko, yaan nyo natapos na, di nakapagsaka na lang, kaya saka na lang napunta. Sobrang bobo niyan mag-rhyme, kaya kahit sino uubra. Kaya nga nasabi ko na mismatch, kasi di tumutugma. Simpleng anggulo, aking nabistubay. Dinugma niya yung seryoso, sa sipilyo, sa simanto. Grabing estilo, nakahilo rhyme. Habang unbelievable yung linya ko, tila buwang. Halika doon nang masisira to bang. Pagka unbeatable partida dong binato lang. Ganyang sinado lang, di pinaburan. Kita mo nang di count tira tol mahina yung sa syllable lang. Di mo marami nag-weed sa FRBL, yun ay wala namang kaso. Di naman ako nagaganon, kaya nagtataka ako. Sila sumisindi tapos ikaw nginunguya mo. Tas siya daw si Wiz Khalifa. Ano akala mo pag nagbabanggit ng damo nakakadagdag ng tabel? Tas yung linya, ikaw yung yak sa Paranaque. Yak sa Paranaque. Asan yung yak doon, Aber? Kaya paano ka naging Wiz?
Sard kung tanga-tanga ka sa spela! Sige Sindelang at mo, wag mong tigilan to, ikaw lang ay pinagsasabihan ko. Kailan mo pagsisisihan to? Pag may damo na rin sa lupang kinatitirikan mo! May liga siyang sinalihan pangalan, Bakbakan sa Purok 7, Jejemon. O baka mapikon aber, hayop nagbabakbakan nga, yung mga pintura sa pader. May baging sa bintana ang puta. Yung benyo sa liblib, yung terno palintek, pinapakain sa kanila. Sesto at biskwit. Bumatil ka lang sa FRBL kasi may longganisa. Umay na dyan, pumunta sa Motos para mag-improve ulol. Gusto mo lang ng ibang ulam naman. Gusto pa mag-take out? May Tupperware na bitbit siya. Ano akala mo sa Motos ha? Karinderya. Meron kami ditong sisigripit, di ba? Di ba? Yeah! Na talagang sulit at panalo. Sisigripit baka naman oh. Paulit-ulit na ako. Habang ako kahit di na kumain yung kalaban tutuluyan. Kahit tira na lang yung ulam. Ilang event na akong walang kaning naabutan. Pero ang tunay na magaling hindi takot na maubusan. Wait lang. Nagre-reference pa ng Adan, pati Bible. Pag ganyang mukha, hindi bibenta. Kung ikaw yung ahas doon, iihawin ka ni Eva. Adan ang puta, huwag ka nga pauso. Di ka pwede sa panahon na yon, baka manghawa ka ng suso. Akala ko makakalaban ko, lubang mapanganib. Yun bang walang bahid? Hiningi ko poison, binigay muriatic acid. Para di asarin na maitim, sinasabi siya'y Nazareno. Yan cheat mo tapos na. Pero pag binabanggit niya yon, siya'y natatalo. Yan yung aking napuna. Sige kahit try mo pa, ngayon ka magbanggit ng saint. Alam na saan to papunta. Di obra jokes mo rito, wag mo kami pinagluloko. Yan tinatapakan mo, aking teritoryong buo. Kung ikaw Nazarin, ako yung Nazarene. Trono ko to. Pagtalo, luto, yan yung kanyang padali. Akala ko bawak sa Motos. Ha, ano nangyari? Bakit ka sumali? Lahat na lang may reklamo. Ang dami mong angarte. Pisa ko na nagpatahimik sa maraming sinasabi. Okay, naging iba yung approach ni dito, ni Supremo. Sayang, nag-expect ako dun sa round 1 niya na matutuloy niya hanggang round 2. Ang laki na expectation ko, pero okay lang, nabali yung expectation ko, yes. Pero naman, di naman tayo binigo ni Supremo doon. Medyo medyo hindi lang naging ka-level or hindi lang naging ka-level ng round 2 ni Supremo yung round 1 niya. Kaya medyo nabali talaga yung expectation ko. Kasi kita nyo naman yung round 1 ni Supremo. Sobrang siksik talaga sa mga haymakers at mga solid na suntok. Then pagdating ng round 2, syempre, ako bilang nanonood or sabi nating online judge nga, no? Nag-expect ako na sana maging ganun ulit yung performance ni Supremo. Sana makarinig pa ako ng mga solid na suntok, no? So ganun na yung mindset ko. Pero anong nangyari, parang nag-step down lahat, no? Lahat ng elemento nag-step down. May mga effective lines pa rin naman si Supremo, pasok pa rin naman yung mga jokes niya, pero hindi na kasing bigat at hindi na kasing solid nung round 1 niya, no? Sayang lang, no? Kasi inaabangan ko na may kasunod pa ba yung round 2 ni Supremo. Parang ganoon na yung mindset ko. Pero ayun. So itong round 2 ni Supremo, para sa akin, once na makuha ni Blizzard yung momentum niya, kaya niyang talunin to ni Blizzard yung round 2 niya. So kung yung round 1 sobrang lakas, para nga sa akin hindi unbeatable na yung round 1 ni Supremo. Pero yung round 2, possible na matalo to. Isang magandang palo lang para kay Blizzard, no? Hindi kasi naging ganun ka-effective yung mga banat ni Supremo dito, pero solid pa rin naman. Pero yun, Blizzard, pakinggan natin. Ang banat para kay Blizzard. Pakinggan natin. Galing oh. Paano para sa longganisa? Gunggong. Hindi ako pumunta sa pagkain, pumunta ako para sa aircon. Ang sarap kaya, di ba? Dapat nga magkaroon kang pasensyang gago kang pakyo. Hindi naman kayo magkakaroon ng aircon kundi dahil kay Arnold Clavio. Da Vinci. Okay na, game. Hindi, okay lang, makalaban lang naman. Okay. Yo! Next time, di ba may next time? Sabi niya kay Nego,
First time niya makapunta ng Fisher's Mall. Naghanap ng mangingisda. Pawe. Wale. Fisher's Mall? Parang ngayon ko lang narinig yun. Sa pagkakaalam ko, walang Fisher's Mall. Fisher Mall meron. Pero sige, try natin. Google map ko yung location. Tatry ko dong mamalengke. Bibili ko ng Mega London. Tanga-tanga. Oh, magagalit na yan. Nakesyo, bakit sinita pa yung simpleng S? Eh, ikaw nga, pinuna mo yung Calvin Klein sa Calvin Klein. Ganun ka ba kalinis? Ikaw, magbibigkas ka na lang ng sentence, di mo pa magawa ng matino. Pinilit mo pang i-rhyme yung nego. Shanty. Tangina, lugi sa'yo. De, biro lang. Matalino naman yan si Andre, sa totoo lang. Real talk, walang halong bias. Sa kanilang grupo, binansagan siyang Goryo kasi siya yung pinakamatalas. Tangina, pati sa Kumu nag-livestream tong ungas. Ganun siya kaangas. Panoorin nyo guys, madalas siya magsabi doon ng salamat sa rosas. Sabi niya kay Snag, kasi sila na daw ni Luna. Gago ba to? Sana tinanong mo muna kung papayag ako. Tangina, nakakatakot na ko. Luna ba? Tangina, nakakatakot na ko. Bago manligaw, kailangan may approval. Luna, tatay mo ba to? Pero Luna, okay lang sa akin kahit sa kanya ka makukontento. Kahit kailan di ako magsiselos. Jack Roberto! Kung akong tatanungin kung bagay sila ni Luna, syempre naman, hindi. Tangina, sa sobrang payat mo, katumbas mo na yung isa niyang binti. Kung hindi nagre-reklamo yung babae, masyado ka naman naging kampante. Dapat sa'yo tumira sa Thailand, total ang hilig mo sa elepante. Tangina, oh. Paano yung tatama kung suntok sa buwan? Uy, luma! Puta, kaka-call out mo kay Luna, yung pagtingin niya sa'yo, lumalamig na. Alam mo, try mo siya isali sa Kumu para may magawa kang maganda. Babalik yung init nun sa battle kasi nga, kumulo na. Kumulo na. Aso si Slack? De, joke lang. Tangina, pag meron nagmamahalan, gustong i-unfriend ni Supremo. Real talk, sina LCP at Madi, isa sa kanyang mga nirereklamo. Tangina mo, bata ka palang, bitter ka na. Hindi ka naman nila inaano. Wala kang pake kung nagmamahalan yung mga may camera. Ha? Kuha mo? Palibasa kasi wala kang jowa. Kaya ka nag-hysterical sa FB. Pormahan mo pang Justin Bieber pero wala kang baby. Mars! Lahat ng hinaharot mo sa messenger, ganito nire-reply. Yun ang matindi. Natatanggap niya palagi, puro like, parang manirisim ni Terdi. Tangina, pauuwiin kitang lutang, mas masahol pa sa nakadubi. Pauuwiin kitang lutang, mas masahol pa sa nakadubi. Pauuwiin kong sabaw tong Supreme na parang Lucky Me. Kaso kapos na ako sa oras. Kaya guys, just wait for me. Abangan nyo ako sa round 3. Isisiwalat ko yung dahilan kung ba't di siya nakapasok sa PBB. Okay, dumikit si Blizzard sa bandang huli. Okay. Magandang laban yung round 2. Ang gandang salpo. Ano na natin, i-let go na natin yung round 1 kasi sobrang dinomin na talaga ni Supremo yung round 1. So, we don't talk about that. So, round 2, para sa akin dumikit. Sabi ko nga, nag-let down no? Bumaba talaga yung performance ni Supremo sa round 2. Pero sabi ko rin, beatable yon. Konting siguro mga 2 to 3 haymakers lang ni Blizzard, papalag na makukuha na ni Blizzard yon. Pero nangyari, dumikit lang si Blizzard dito. Maganda yung naging kwento niya eh. Ang ganda ng writtens niya, ang ganda ng content ni Blizzard eh. And para sa akin, enough yun para humabol sa scorean, no? Kasi medyo naiwan talaga si Blizzard sa round 1, no? Pero sabi ko, wag na natin pansinin yun. Dinomina yun ni Supremo, kanyang-kanya yun, no? Pero yung round 2, bumaba yung level ng intensity, ng performance overall ni Supremo sa round 2. Nagkulang sa mga haymakers, sa punches, hindi na ganun kadikit-dikit, kabigat yung mga linya ni Supremo doon. Then Blizzard, ang ganda ng pasok niya, hanggang sa nagtuloy-tuloy. Then pumalo yung mga punches niya nung second half. Kaya ako sinabing dumikit si Blizzard. Pero
yung vote na ibibigay ko, hindi ko siya kayang ibigay para kay Blizzard. So, I'll give it to Supremo pa rin sa score na 9-8. Dumikit kasi akala ko magiging kasing tulad ng performance ni Blizzard sa round 1 yung round 2 niya. Pero pumalo talaga yung mga punches niya, yung mga jokes niya. Nakuha niya ako doon, yung mga jokes niya. Alam niyo naman na fan ako ng comedy or mga jokes Kaya para sa akin yung jokes ni Blizzard is nakatulong para humatak sa score. So, sa halip na 9-7 yon, no? Bibigyan ko ng 9-8 si Blizzard dito kasi mas effective yung mga binitaw niyang linya. Then Supremo, humina siya pero hindi naman siya ganun. Even humina yung round 2 ni Supremo, mas malakas pa rin yung round 2 niya kumpara dun sa round 2 ni Blizzard. So, sana naintindihan yun. Maayos ko naman na-explain yung mga gusto ko sabihin. So, it's a 9-8 in favor of Supremo. So, 10-9, 19 points para kay Supremo. Blizzard may 7, tsaka 8-15. So, 19-15. First 2 rounds, Supremo yon. Round 3, pakinggan natin. Galit na galit kay Sir Ses. Yung puot niya, dama ko. Ingat-ingat sa mga babato. Di ka lang nasustentohan, lalaban ka na sa papa mo. Hoy, Sir Ses na naka-barber cut. Lumayas ka nga rito, peste ka. Tang-inang hairline niya na. Vegeta. Yung asawa niya, mahilig sa K-pop. Kaya dyan ay natuwa ako. Ate, di ba pankapunit yung batae yung nakuha mo? Nagtatrabaho siya sa milk tea shop, kaya pala kulay kang sago. Pero masipag naman yan, kaya saludo nga sa'yo. Employee of the year ang puta, di ba 3 lang kayo? Nag-costume yung laban kay Lennox. Naglabas, kita nyo yun, na parang binabasa ni Blizzard yung niya, yung sulat niya dito. Grabe effort dun neto. Pulang jacket, pulang tokong, maskara, puro pawis yung neck mo. Mali pa yung guess ko. Tangina, Squid Game pala yun. Kala ko pagod na bumbero. Di ka man lang ba nagsisi Okay, so yung sinasabi ni Supremo na laban niya kay Lennox, napanood ko rin yun ng live December 18, 2022. 1-up 3 finals yun. Napanood ko yun. Idea mong napili. Red all the way down. Ano ka agent ng PLDT? May linya siyang, puro ka pandadamay, wala kang proper ethics. Ethics? Talagang mangmang. Di ba may load ka naman? Ethics mo na lang. Kaya di ka pinapanood ng sarili mong tropa. Puro ka boka, pinakamataas niyang views 7K, parang yung pinakabanu sa Tacoma. Putang biglang. Kaya kung sasabihin mo na laglag ako, sa'yo lang yung DDN. Yung pangarap mo magmotos na gawa ko pang dinggin. Sight! Binigyan mo lang ako ng isipin habang natupad ang yung hiling dahil may bumagsak na bituin. Nung sumikat si Luna, panay-sip-sip din todo. Baby ko si Luna, akin lang si Luna. Talagang shit bobo. Gamit na gamit yung Luna, parang Big Soto. Tapos hindi naman pakinabangan. Bigla sa isip niya pumanaw. Nung lumubog na yung Luna, kinalimutan lang ng ilang araw. Tapos ngayon si Platito ay... Pero di pinansin to. Puta, kahit ako naman si Sarah, talagang sasaran ko to ng pinto. Pero bagay tandem nila. Kapuna-puna ang angas, katuwa-tuwang karakas. Puta, Princess Sarah, no? Tapos malupalupang patatas. Gusto mo mapansin ni Platito, wala mo magandang gawin? Pag magkasama kayo sa bus, magtulog-tulugan ka rin. Nakabase ka sa kanila, dapat na matuto to. Tatak mo sa ulo mo na kung walang Luna at Platito, wala kang round sa mabubuo. At sa tulong ni Luxuria, kahit mukha siyang lulong sa mo. Okay, so medyo yun Luna, Platito, rounds sa ulo mo, no? So he's talking about shapes, no? Luna, buwan. Alam niyo naman, pag buwan, diba, bilog, tapos Platito, bilog din yon. So rounds sa ulo mo. So okay, ang ganda nung na yun, angulo na yun. Ang round sa mabubuo. Mabubuo pala. At sa tulong ni Luxuria, kahit mukha siyang lulong sa motos na katungtong, talagang magaan yung loob ni Luxuria sa mga bagoong. Sila ay magkabaryo ni Lax sa Rizal. Kaya may spot si Iho, sa kamay ko babagsak itong Rizal, parang tinos ko lang na piso. Kaya wag mong iyayabang sa akin dyan, nakatapak yung binti mo. Meron kang kalugar, kaya nagkalugar ka rito. Mm-hmm. Tapos sinasabihan mo silang Medusa,
Kasi babae lang, aba ang galing no. Pero sila yung dahilan kung bakit nag-apir to. Huwag ka piling na ginto. Yung sinabihan mong medusa nagpagalaw ng karir mo. Huwag ka na magpanggap at magpiling na marahas. Nung tumakbo ko sa iyong utak, doon ka pala nakapag-isip ng malakas. Sige, atin yan lakbayin. Kung saan man maparon, tatakbo ko sa iyong utak. Wala ka pala nun. Speaking of walang utak, shoutout Ate Matina. Ba't naman kita i-message? Parehas kayo nito maasim. Tsaka baka nakakalimutan mo, ikaw chat ang chat sa akin. Di kita lalandiin. Ay, sugok ka ba? Ba't naman kita puputukan sa mukha? May putok ka na. Tala. O baka sabihin lumalayo. May sinisiksik po. Luna, Platito, Matina, yan ba ginigiit mo? Ang kukulit na mga approve sa'yo, no? Mga nire-reject ko. Utang ina. Huwag na kayo sumagot pareho. Lahat ng tira ay planado. Yung panalo ay tanaw. Matagal ko na sinabing Matina. Wala nang sunod na galaw. Pagtas kita matalo, lahat ng pinaghirapan mo mawawala, waring bula. Mapapalitan ng hiya, mga tanim mo't pinunla. Handa na ang iyong ataol na aking binuka. Di lang basta tinapos, balik ka simula. Shoutout unknown, Wildcard Apparel. Nakakainsulto na makatapat to. Aking hiniga sa ataol tung tumayo sa harap ko. Bawal! Ina. Wala akong masabi doon, putik. Wala akong masabi. Kasi, ang ginawa, anong nangyari sa round 3, pa ito para sa akin to Anong nangyari sa round 3 ni Supremo, yung first half niya is katulad ng round 2 niya. Then, yung second half ng round 3 niya is katulad ng round 1 niya. So, pinagsama niya yung power tsaka yung pinagsama niya yung power, intensity, energy ng round 1 and 2 niya sa round 3 niya. So, grabe yun. Kasi, yung round 2 niya, napagpatuloy niya yung ganong energy na sabi ko nga bumaba yung energy ni Supremo sa round 2, diba? So, yung mababang energy, nadala niya hanggang first half ng round 3 niya. Then, pagpasok ng second half ng round 3, ni Supremo is bumaliktad naman. Nireplicate naman niya yung performance niya dun sa round 1. So, ganun. Ang ganda nung paggamit niya kay yung pagka-reference. Mali, ang pangat pakinggan paggamit So, ano kasi tutukoy natin dito tao kasi, no? So, yung pag-reference niya kay Luna, kay Platito, tsaka dun nga kay Matina. Ang ganda nun. Dun talaga nakuha ulit ni Supremo yung presence yung humor, yung energy, yung power Kaya tangin ang lakas nun. So gitna yun, no? Gitna yun ng 1 and 2 Ang lakas nun. Ang hirap iskora nung round 3 pero meron naman na ako naiisip na score pero tignan natin kung mahahabol ni Blizzard yun. Pero solid yun para kay kay Supremo. Sarap. Yo, tangina, dinamay pa ako daw si Vic Soto, Pauline, Luna, Kupal. Nagkakantutan kami ni Luna, kaya nagkaanak kaming abnormal. Yo, dinamay pa si Platito. Pa-Apple tumpunggok. Ako ang karibal ni Jungkook, ako si Mangkok. Matina, sorry nadamay ka. Hindi ka naman namin dapat kasali dito. Sabi niya may puto ka. Hayaan mo, binubuhay ko pamilya ko, breadwinner ako. Bread, putok. Ang baho. Yo, game. Lahat tayo'y
Sa tingin pa lang may makikita na. Bye. Sumali siya sa Pinoy Big Brother para tuparin ang kanyang pangarap. Nagbaka sakaling maging housemate para makaahon sa hirap. Ang kaso malakas sa internet yung Kumu app. Yun ang masaklap. Yung tipong ubos na yung data tapos hindi pa natanggap. Nakilala kang kataas-taas at kagalang-galangan pero harap-harapan kang binastos. Alam mo, yung mga sinasali sa PBB, mga pabebet puro jologs. Kaya nga ako di ako sumasali dyan. Kasi yung patakaran wala sa ayos. Ayoko sa bahay ni Kuya. Mas gusto ko sa bahay ni Paldogs. Shout out sa bahay. Pangarap. Ano talo na nga ito? Pangarap niya makabattle sa Cebu. Pero wala namang ino-offer. Ginto! Sinasali na lang ng pedestal para manahimik tong si Andre. At tinapat kanya kay Ronan bilang insulto sa'yo, brother, sa kaka-request mo mag-Cebu, binigay sa'yo, kamukha ni Fonger. Tinira niya pa si Topper, sabi niya, tetestingin ko tong tubol, parang stool test. Shit! Kadiri yung trip mo. Kung ganito klase ng empleyado, walang tatanggap na amo. Hindi naman masamang mag-wordplay, pero matanong kita Supremo, pag nagpapasa ka ba ng stool test, tubol nilalagay mo? Ang baboy. Ang baboy ang puta. Sasabihan mo pa si Topper na kesyo na mamangka. O, saan mo naman nakuha ang info yan? Andre, linawin ko lang, magkaiba yung bangkero sa Seaman. Tangina. Pero kung bangka lang ang usapan, meron ka sa akin kalalagyan. Ngayon naman kakasabi ng unan, patay ka sa akin. Talim Island! Ha? Tangina, magcha-champion ka rin balang araw. Kwento mo sa lugaw. Tangina. Kwento mo sa lugaw. Gusto niya maranasang magkampiyon bago man lang siya pumanaw. Pero sige, tuloy mo lang at wag na wag kang bibitaw kasi balang araw makakatanggap ka rin ng balang ligaw, gago! Tangina. Tangina. Ang sakit ng ulo ko, kailangan ko ng sponsor. Putang ina mo, pulpul. Putang ina, pag masakit yung ulo mo, hindi sponsor. Ang kailangan mo, medical. Ano, inayawan ka na ng Wild Child Apparel. Kawawa ka naman, tol. Parang itbulaga sa GMA kasi iniiwan na ng mga sponsor. Ba't di ka mamali mo sa may SM Bacoor? Total, desperado ka naman. Yung pangalan mo, hango sa Andres, pero gusto palagi dinadamitan. Ang hilig mamburaot ng damit. Yawa! Pag di ka pa tumigil, mawawalan ka na ng battle. Yang one! Gago. Pinag-aawayan nyo ni Calix si Matina. Tanginan to mga feeling cute. Pinag-aagawan nyo yung babaeng di ko ina-accept sa Facebook. Ha? Pwes di kita... Pwes... Tanginan di ko... Next tayo. Kung ina-accept sa Facebook, pwes di ka sasagutin ni Matina kahit anong gawin mong paraan. Magkakaroon ka lang ng love life kapag wala akong nakikitang dahilan. May makoy. Gago, may makoy. May makoy dun. Sasagutin ni Matina kahit anong gawin mong paraan. Magkakaroon ka lang ng love life kapag wala akong nakikitang dahilan. Tangina, lupit nun. Angas nung pasok ni Makoy dun, tol. Shoutout kay Makoy, shoutout kay Makoy. Okay. Consistent si Blizzard from round 1 to 3. Nagustuhan ko yung performance ni Blizzard overall. Kaso yung round 1 niya ay sobrang naiwan talaga sa round 1 ni Supremo kaya para sa akin ginawa kong 10-7 yun. Then round 2 and 3 para sa akin yung Blizzard is naging consistent na. Kung ano yung story ng round 2 niya, ganun din yung naging story ng round 3 niya. Nagkulang sa power punches, sa haymakers, sa mga punto, sa lahat nagkulang. Pero yung Blizzard pero yung Supremo strongest round niya yung round 1.
then bumaba ng round 2, then yung round 3 sabi ko nga pinaghalo niya yung pinaghalo niya yung round 1 and 2 niya sa round 3 niya. So malakas yung round 3 ni Supremo. Kung nakapag-start si Supremo ng malakas katulad ng round 1 niya, tapos natapos niya rin ng malakas, para sa akin 10 puntos yun pero ang nangyari kasi naging hati yun nakulangan ako sa energy sa first half ng round 3 niya, then pagdating ng second half niya is dun lumakas, pero hindi ko kasi kayang bigyan ng 10 puntos yung ganun parang malakas yung second half, yes, pero parang hindi pa rin yun enough para maangat mo yung first half ng round 3 mo kasi sabi ko nga sa inyo, 'di ba, round 3 is the pinaka-importanteng round, pinaka-malakas na dapat kasi ito yung panapos mo ito yung magdidikta ng next na battle mo, so hindi ko sinabing mahina yung round 3 ni Supremo, tangin na malakas yun, pero siguro kung yung round 1 ni Supremo is doon nakalagay sa round 3 niya, tangin na sobrang lakas nun, pero props kay Supremo. Nakausap ko si Supremo, tangin na sobrang lakas niya dun sa laban niya kay Lip, nausap kami doon sa Sir Kabar. Dami akong nakausap ng mga battle MCs doon, especially Lipcram, Mzite, sila Supremo, sila Casper, sila Ets, sino pa, basta ang dami, sila Vicente, sila Yenom, sila Makoy, sila Shaboy. Nakausap ko na sila. Shoutout sa inyong lahat, so sana magkita-kita tayo sa next na event, pero Supremo, bigyan na natin 9 points sa round 3. Malakas yung second half ng round 3 ni Supremo, pero feeling ko hindi yun enough para mahatak niya yung first half ng round 3 niya na mahina yung enerhiya. So ayun, 10-9-9, so 28 points para kay Supremo. Then Blizzard may 7-8-8-16, 23, so 28-23, all 3 rounds Supremo. Gandang laban yan. Maliktana 2! Tanga na, magingay kayo. Lahat para sa Pure entertainment. Tayo na, panalo tayo lahat doon. Lalo na yung mga nanonood. Sigurado, tuwa kayo sa laban na yan. Salamat sa mga nakasuporta sa amin live at all. Mo na rin at follow. Ayun, salamat sa Chillionaire kay 5-0. At ayun, boto ng hurado 5-0. Mag-ingay para kay Supremo. Salamat. Shoutout lang mga di ko na shoutout dun sa Emis. Yan, shoutout Nalja Laparel, Damik Tato, thanks kaya Damik sa sa Transpo, sa 87 Street ng Victoria, Team Mangs, Bulak Boys, JK Kirby, JC, Romeo Abiog, Dennis, Andre, Boji. Congrats kay Kuya Coachy, graduation niya. Okay, tain na, sobrang solid na laban yon. Kaya pala ang dami nagre-request ng battle na to So ayun, Reiner Sanchez, sana nagustuhan mo yung review ko dito. Tain na sobrang solid. Sobrang sulit at sobrang solid. Pinagsama ko lang yung sulit tsaka solid kaya solid. So tain na papa-wordplay na tayo dito. Shoutout Reiner Sanchez. Supremo, congrats So, alam ko magpapahinga ka muna sa battle, pero sana sa mga susunod na event makapag-usap ulit tayo ng unknown. Sana may unknown na, ikaw lang yung unknown na nakita ko. So, ayun. Supremo vs Blizzard. Shoutout Reiner Sanchez. Sana nagustuhan mo yung review ko na yun. Para sa inyo at para sa ating lahat. Then, excited na ako sa December 1 and 2. Dahil re-review na natin yung semifinals ng Isa Buhay 2023. So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.